May isa pa akong the other side of the story. Alam mo, sa totoo lang makinig kayo mabuti. Feeling ko talagang ang nagpapaandar nitong gobyerno ni Marcos walang iba kung hindi itong mga rebulya. Feeling ko pagkagagawa nito ni John Vic yung itong posisyon na to parang lalo niya pang ininsulto. Ayaw mo sumunod sa akin nun ha? Kasi di ba remember siya yung nagpapasunod Ayaw mo sumunod. Hindi ka pumapayag sa aming kagustuhan. Sinibak siya as PNP chief. Diba? Binulungan niya si Marcos. Sibakin mo na itong animal na ito ganun. Gago! O sinibak naman siya. Ganun kaututo yun si BBM sa tingin ko Gago! Kasi alam mo, itong Pilipinas, ang nagpapatakbo dito, Remulla. Kaya nga ito rin isa pa, mas lalo na isang epal, yung si Boying Remulla. Yan ang napaka-epal. Talagang kaya nga kita mo yung ginagawa nilang pagkakawawa kay Bong Revilla. Alam niyo kung bakit yan, di ba? Naikwento ko na sa inyo. Labanan ng Cavite yan Kalokohan Ito. Napaplastikan ako dun Bakit kanyo? Tandaan ninyo, yang si Boying Remulla, dating congressman yan. Dating congressman yan ng Cavite. Tanungin niyo yung mga taga Cavite. May nagawa ba yan dyan? Pero ang balita ko, meron ding mga proyekto yan dyan. Na mga di umano, alleged insertion din yan noong mga panahon niya noon. Ganun yan. May mga insertion din daw, sabi. Sabi sa akin, kwento lang sa akin ng ilang mga tao diyan sa Cavite. May matinding insertion din daw yan. Hindi, ako ito na lang Sige, kasi hindi naman po bawal lang sasabihin na naman nila, hindi insertion yan. Ano lang yan, amendments. Sige, sabihin na natin amendments, insertion, kung ano pa gusto ninyo. Ang tanong ko lang sa inyo mga kababayan, may nagawa ba sa Cavite itong si Boying Remulla? Kayo mga taga Cavite, alam niyo yan, wala. Sumagot kayo dyan. Wala ho nagawa yan na matino. Baka yung yung alam mo na, yung ano dyan, yung dating resort na naging Pogo, kita nyo tila untouchable itong mga Remulla. Pati dito ngayon sa pangyayari dito kay Torres, sa tingin ko, galaw ito ni John Vic. At pagdating naman sa issue ng corruption, issue ng para mailigtas si Marcos, parang si Boying Remulla ang nasusunod sa lahat. Lahat ng utos niya nasusunod. Kita nyo na nga lang yung di ba? Yung witness. Sa kanya nang gagaling. Di ba pinagpapasapasan yung dokumento? Sa kanya lang nang gagaling yung testimony ng tao na yun. Bakit ganun? Ikaw ba, Marcos, utu-utu ka na ba talaga sa mga Remulla? Gago! Hindi mo lang sila kayang tablahin kasi alam naman natin ang karakas ng mga Remulla dyan sa Cavite. Tanong nyo sa mga taga Cavite, kilala yan. Ako po. Gago! Kaya nga ayaw sa kanya ng mga taga Cavite, di ba? Dahil nga sa tindi ng, ewan ko, pang-aabuso daw. Sabi nila, ewan ko, ang nagkwento sa akin, mga taga Cavite, sabi nila daw, abusado daw yan sa Cavite, parang umasta, parang hari daw ang mga Remulla. Totoo ba yan? John Vic at saka Boying Remulla, totoo ba yung akusasyon sa inyo ng mga Caviteño na para kayong mga barong, gangster in barong. Ganun ang tawag sa inyo dyan Gago! Kasi ngayon nakikita na natin yung asal nila Kasi since na nasa national na sila, so nakikita na natin di ba? So yan ba ang nangyayari ngayon? Kayo na ba ang bagong gangster ng Malacanang? Gago! Di ba? Kayo na ba ngayon ang namumuno sa Malacanang at yung isa banat lang, tira lang ng tira ng kung ano-ano? Di ba? Panoorin natin itong balita na to. Pasok. Sa iba pa natin balita, tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III bilang MMDA General Manager. Pinalitan ni Torre ang dating police na si retired Colonel Procopio Lipana
mismong si Sandali I stand corrected. Hindi pala siya chairman. General manager lang palamput. Gago! Mas malala pa pala. Hayop. Akala ko. Kasi iba pa, mas mataas pa yung posisyon ng chairman eh. Iba pa yung general manager. Hayop yan. Ina, sampal yan. Oo, sampal yan sa'yo, Tore. Mahiyaya ka naman, Tore. Mahiyaya ka. Hindi ito, there's nothing wrong para pagiging GM o general manager. Pero sobrang malayo yan sa dati mong posisyon na PNP chief. Doon nga lang sa sa bago mo maging posisyon na PNP chief, mas mataas pa yun. Ito, tandaan ninyo ang MMDA, Metro Manila lang yan. Walang MMDA sa Cebu, sa Davao. Wala. Kaya nga Metro Manila Development Authority. Sa Metro Manila lang yan. Sakop lang yan, Metro Manila. Tapos hindi ka pa pala chairman. General manager ka pa pala. To talagang downgrade ang ginawa sa'yo ni Marcos. Kung ako sa'yo, wag ka nang pumayag. Mag-resign ka na lang. Pambira ka, may yaya ka naman sa balat. Ganun ka ba talaga kakapal? Sa bagay. Sasabihin ko sana may yaya sa balat niya, pero talaga naman, tingnan mo yung balat niya. Gago! Ay, naku ka, Tore. Sorry Kamali pa pala ako doon. Ang Press Officer Undersecretary Claire Castro po ang nag-anunsyo dito po bagong posisyon ni Tore na nananatiling miyembro ng PNP at holder ng 4 na estrelya o pinakamataas na titulo titulo sa pambansang pulisya. Magugunitang si Tore ay inalis po bilang PNP chief noong pong Agosto makaraan ng 3 buwang panunungkulan. Naku po, grabe. Matindi ho talaga itong ginawa sa iyo, Tore. Naku, kahiyang-hiya. Sa totoo lang, ako nahihiya sa iyo. Totoo. Para ba, nakakaya naman to. Pero matindi yung pagmumukha mo. Ang kapal ng mukha mo, so paninindigan mo na lang yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.
walang hanggan.